Bubunutan pa rin daw ako ng isa dito. Kasi masyadong hindi ako makatawa ng ha ha ha. Sobrang hirap. Ngayon na yata yung pinakamasakit kong dentist time. Punta akong dentist. Maaga ngayon 1:30 kasi ewan ko bakit. Hindi ko na isasara. See you guys later. Chicken and kimchi. Konti. Gulo ng buhok. Ay guys, nasa bahay na ako. Tignan niya, nilagyan ako ng ganyan sa ako kakahit nan. Kakapit ko yan. Tatanggalin ko siya pagkakain ako. Bumili ako ng chicken nuggets. KFC. May iba naman kasi di ba lagi na lang McDo, Jollibee. Ay, McDo or ano. So, ayan. So, binigyan ako ng extra ganyan. Ayan, madami. So, tatanggalin ko daw to kapag, wait, naingay si Blacky. Naingay. So, yun nga. Tatanggalin ko siya kapag kakain ako. Tapos, bawal ang mga hot drinks kasi matutunaw siya. Kasi ano lang siya. Manipis lang. So, yun pa rin yung mga nakikita ko na nakaganyan, na may ganyan-ganyan. Teko, magkaganon kaya ako? So, ayan, naganyan na nga ako. Kasi imomove siya pag ganon. Yan ang one sa sad news. Second ay, bubunutan pa rin daw ako ng isa dito. Kasi masyadong malayo yung binunot sa akin ni Bandalwa. So, kailangan pa rin siyang bunutan. Para, kasi, di ba ito, dati, nakalabas ng baba ako, nakalabas siya. Tapos itong taas, i-push din siya para kaya kailangan bunutan ng isa dito. So ayun. Ay, kala ko naman nakatakas na ako sa bunot. Mayroon pa daw isa. Last na yan siguro dito. Tapos ang kulang ko na lang nababayaran is 5,500. So, every month kasi 1K binabayad ko. So, 5 months na lang. Pero pwede pa yun mag-extend. Kahit tapos na akong magbayad. So, pwede pa rin siyang ma-extend. Hanggat hindi pa tapos yung braces. So, ayun. Yun lang po. Mahirap talaga nito. Hindi ako makatawa ng ha ha ha. Ganyan lang Hindi ako makaimig masyado. Mahirap nga So, hindi rin ako makakanganga pag tulog. Ganyan lang. So, ayun. Try ko kaya kumain ng may ganyan na joke. So, ayun, kakain na ako and that's all for the update. Hey, update ko kayo nung feeling ng magkakabit, magtatanggal. Siyempre, kailangan ko i-memorize kung saan siya nilagay, di ba? At paano siya nilalagay. Good luck naman sa akin. 3 ngipin. Ito, malaya 1, 2, 3, car. Nasa dulo. Last dito sa dalawa. So, yeah. See you guys again tomorrow. Bye. Wow! Cinnamon and ube. Yum! So, ayan. Galing siya sa Clyde's Breads and Pastries. Alam niyo kung magkano isa nito? 80 pesos. Napakamahal. Hindi na mauulit. Sobrang mahal. Normal lang naman yung lasa. Nothing special. Yung kaaway mo. Kaaway ni best friend ni Tigong. Hi! Mama. Mama. Tigong! Ang aking dinner dahil di ako makakain ng ayos. Si chicken, mami, lucky me. Thanks, princess.
Hi guys! Alam nyo ba, sobrang hirap na hirapan ako na hindi ko yata nasabi sa inyo kagabi, ay kahapon, is inadjust na rin yung ano ko, yung bakal, and kulay red nga pala yung napili kong color. So yung bakal is yung binalik na yung makapal, kasi di ba lagi natatanggal to, yung dulo. So ngayon, hindi siya natatanggal. Hindi siya natanggal, kaya binalik na yung black na, yung makapal na bakal. At sobrang hirap ngayon na yata yung pinakamasakit kong adjust, kasi hindi ko alam kung bakit, kasi parusa pa tong elastic. So sobrang hirap talaga, as in pagkakain ako, tas alam nyo ba, hindi ako makainom ng tubig. Parang hindi ko kayang mag-drink ng water. Tapos ang hirap. Tas yung pagkabit niya kanina, sobrang hirap talaga. Pinabot na yata ako ng 15 minutes sa pagkakabit lang. Tapos kasi may napanood ako kahapon, kagabi, hindi ako nahirapan sa lagay. So ayun, nakaganon lang siya. Tas hindi na ako makakanganga pagtulog. Kasi sobrang higpit nung ako naglagay. Parang ang higpit nung sa akin. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko or hindi. Basta ilagay ko lang dun eh. Ayun. Tapos ngayon, nahirapan ako kasi may nakita ko sa YouTube kung paano siya nilalagay. Kinikross siya dito sa taas, tas ganyan yung una. Tas ginaganon ko. So, nahirapan ako. Ba't ganun? Ang hirap maglagay ngayon. Hindi ko talaga alam kung... Tas meron sila ng tool. Yung parang ganun, parang stick. I-display ko na lang dito sa screen. Yan, kailangan ng ganyan para masungkit mo siya. Mas madali siyang i-move. Kasi ang gamit ko lang is daliri. Ang sakit na nung daliri ko kasi pag igaganyan mo siya, sobrang hirap. Pag ihihilahin mo, sobrang hirap talaga. Sobrang hirap. Hindi ako makakain ng ayos. Hindi talaga ako nakakain. As in, siguro, hindi ko nga agad kinabit eh. Kasi, kinabit ko siya bago ako matulog. E di, siya, mga 8 hours siya. Tapos, inilis ko siya ng mga 8 a.m. Tapos, kinabit ko ulit pagkatapos ko kumain. Tapos, mga 12, tinanggal ko ulit. Tapos, hindi ko na muna kinabit. Kinabit ko na lang ulit ng gabi bago ako matulog. Kasi, nag-vlog pa ako. So, ayun, ang hirap. Sobrang hirap. Di ko alam kung paano yung schedule ko. Kasi, every 2 hours, nagbe-break ako, nagbibiscuit ako, ganyan. E di every hours tatanggalin ko. E paano pag talasan yung bracket ko, diba? Nakakaloka, wag naman kasi ang mahal. 300 kaya pag natanggal. This is the most difficult. Sabi daw, kaya daw nagaganto, elastic is malapit nang matapos yung braces ko. Sabi ni Google. So, ewan ko kung tama. Pero, tapos ang tagal, 5 months daw na ganito or 6 months. Sana isang buwan lang kasi ang hirap talaga. Sobrang nahirapan talaga ako. Tapos, tumalsik pa yung, yung bracket dun sa lababo. Hindi ko na nakuha. Tapos yung bracket, yung elastics ko is 11 pieces lang. Tapos sabi sa Google, kailangan daw every palit mo or every kakain ka is brand new. Paano yun? Paano ko pagkakasyahin? Ewan ko, hingi na lang ako. Tinext ko yung assistant ng dentist ko. Tinanong ko kung tuwing kailan ko papalitan yung elastic. Hindi pa naman nagre-reply. So, ayun. Pag naubos siguro, gagawin ko na lang every 6 days ko papalitan para sakto yung rubber. Kasi daw, luwag yun. So, kapag, di ba sa gabi, tulog ako. So, habang naka-lock siya, naluwag yung elastic. So, mas yung effectiveness niya. Masuho na kapag yun at yun ang ginamit mong elastic. So, dapat ay papalitan. Ewan ko, kasi konti lang yung binigay sa akin. Baka hihingi na lang ako pag naubos ko. So, yun lang po. Ang struggle talaga nitong elastics or rubber bands. Sobrang hirap. So, ewan ko, hanapan. Sanayan siguro, hindi ko pa rin alam. So, yun lang po for today. Sige, again tomorrow. Bye. Fish. Ang pala yan. Punish breath.
Mr. 처음 Queen, 요리를 episode 시작했던 1. 13살 때부터 제 꿈은 무조건 청아. Hello guys! So, dahil nanood kami Mr. Queen, meron naman tayong bagong topic about kasi yung kwento nito is napunta siya sa sinaunang panahon. So, kayo guys, anong gagawin nyo kung if ever mapunta kayo sa dati, sa past? Ako, titingnan ko talaga kung paano mag-makeup at ano yung mga makeup na ginagamit nila. Kasi parang ngayon, super modern na, di ba? Paano nung panahon yun, parang iba pa yung brush nila, tapos yung mga powder nila, yung mga lipstick, iba, di ba? Hindi yung ngayon na ang dami ng product na napakadali lang i-apply because of the technology nga. Pero noon, napaka-intricate. Wow, intricate. Parang very, hindi ko alam, parang, ano ba, yung mga nakaka-makeup lang ba is yung mga may kaya? Or, pwede naman din yung mga lahat? Hindi ko sure. So, yun yung gusto kong malaman kung paano sila nagme-makeup, paano sila nag-aayos ng hair, paano sila nagpapaganda. Kasi, di ba, parang Maria Clara ganyan, 'di ba? Paano kaya nila ginagawa 'yun? So, 'yun lang yung gusto kong makita if ever mapunta ako sa past. 'Yun yung isa pala. So, ano pa? Kayo guys, ano yung mga gusto nyong gawin? Comment down below. So, ayan, bukas isip ako ano pa yung mga gusto kong gawin sa past. So, yun lang po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Free food from the catering services. Pekyam fishbowl. Kain muna kaming piatos while watching episode 2 ng Mr. Queen. Episode 2 ng Mr. Queen. Ay, 3 na pala kami. Tatagayin siya. Oh my God! Hello guys. We're back. So, ano pa yung mga gusto nyong gawin? Ito, gusto kong malaman yung pinagkaiba ng lasa ng pagkain before sa lasa ng pagkain ngayon. Kasi 'di ba dati, hindi pa naman nung nasakop tayo or panahon ng mga America or Japanese era, ganyan. Paano kaya nabago yung ating food, 'di ba? Yung ano kaya yung original na pagkain lang natin, yung wala pang mga Japanese, wala American, ano kaya yung mga luto, iba-ibang luto, mga lalo yan na yung mga kakanin, ano kaya, oh my gosh, sigutom tuloy ako. So, ayan, nakaka-excite. Kasi itong Mr. Queen, cook kasi siya. So, sa modern days ngayon, marunong talaga siya magluto, as in chef or cook siya. And then, napunta siya sa sinaunang panahon. Kaya, sa sinaunang panahon, yung mga ingredients, yung mga iniluluto niya, kakaiba. Kasi nga, hindi pa naman nadi-discover sa panahon na yun. So, yun, nakaka-curious lang kung ano yung mga food sa masasarap na wala na ngayon. Bakit nawala na sila? Bakit hindi na-preserve yung ganong luto or mga pagkain? So, yun lang naman po for today and see you guys again tomorrow. Bye! Paano sabi? Beep. Parang maisipan. Ulan is... Adobo ba yan? Adobo. Chips. Lang. Merienda lang. Episode 4 na kami, Mr. Queen. Ano kaya mangyayari? Hello guys! So, kung papapiliin kayo kung anong era yung gusto nyong bumalik sa dati, gusto ko bumalik sa panahon ng mga Hapon pa. Kasi gusto ko nga makapunta ng Japan at gusto ko matutong mag-Japanese language. So, siguro, nung panahon na yun, pwede ko kaya maging kaibigan ng mga Japanese soldier. Or, tingin ko sa kanila ay kalaban at talagang mananakot. Bawal sila kausapin, ganyan. Or nakakatakot sila, mga ganon. Good, gusto kong malaman yung panahon na yun para, wala lang, curious lang ako. Ano kaya yung mga nadagdag, naambag nila sa culture natin. Kasi 'di ba, matagal-tagal din silang dito, na daily. So,
yun yung gusto kong mabalikan na era. So, I think that's all. May anime na kaya nung panahon yun? Tingin nyo may anime na nung panahon na yun? Siguro, hindi sa TV. Mga comics siguro, no? Comics, pero hindi Tagalog, hindi Japan. Ewan, baka pinapadala din sila ng manga. Oo, nung panahon na yun, no? Para may babasa sila. Kasi di ba wala pa naman ng internet. So, libro-libro talaga. Good. Something kaka-curious. So, yun lang naman po for today. And see you guys again tomorrow. Bye! Hey. Hello guys, punta tayo dito sa Frontera. Meron kasing event ngayon. Siguro mga 20 times yan. May lalabas din ng flower. Yan, may lalabas ng mga flower. Kuhain nyo yan. So, sa 10 na spray of flowers. Fruit salad for dessert. Yummy! Episode 5 ng Mr. Queen. Visit yung babae dyan. Yan. Hello guys. So, ano pa yung mga naisip nyo na pwede nyo gawin if ever mapunta kayo sa sinaunang panahon? Ako, gusto ko malaman kung anong pinagkakaabalahan nila na wala pang social media. Although medyo naabutan ko naman, pero kasi bata pa ako na wala pang social media. Pero paano pag matanda na sila, ano yung ginagawa nila nung wala pang panahon cellphone, ganyan, wala pang mga PlayStation, family computer, ano yung pinagkakaabalahan nila? Kasi sa mga bata, syempre alam ko, yung larong kalye, ganyan, syempre pag mga bata, paano pag yung mga matatanda na, anong pinagkakaabalahan nila, anong ginagawa nila para pagkatapos ng kanilang trabaho, pag uuwi na sila sa bahay, nunood lang ng TV, ganyan. Ano kaya yung ibang ginagawa nila? So, yun, nakaka-curious and for sure may matututunan tayo dyan if ever makapunta tayo ng ating panahon. Kasi yung ngayon para kasing puro na lang, internet, puro, alam mo yung nasa isang device na lang lahat. Hindi, parang nawala na ng interaction sa tao talaga. Totoong tao. So, yun yung gusto kong malaman. Kayo ba? May naisip ba kayo? Comment down below. Kung para sa na naisip. And balik tayo bukas kung ano pa yung pwede nating pag-usapan about sa sinaunang panahon. Babalik tayo. That's all for today. See you again tomorrow. Bye! Fish. Maliwag. Hindi. Barbecue. So guys, yung mga sinabi ko, for sure nandun na yung iba sa history books natin. Pero, ito yung wala talaga sa history books natin, gusto ko bumalik sa panahon na yun na talagang ang Pilipinas lang talaga ay Pilipino lang yung mga nandito sa bansa natin. As in, walang ibang lahi. As in, pure Pilipino, Pinoy blood. Ano kayang meron ng panahong yon? At nung itsura nitong ating bansa na wala pa mga building, as in talagang island lang siya. So ano kayang itsura nun? Anong itsura ng bansa natin? Anong kinakain nila? Anong damit nila? As in yung wala sa history book So ayun, nakaka-curious, diba? Nung unang panahon, like 10,000 years ago, mga ganun. As in, yung wala pang, di pa marunong lahat magsulat. As in, ano kaya itsura ng Pilipinas? Nakaka-curious. At, gaano kaya kalinaw yung dagat natin? Diba? Siguro super pretty, super nice. Like, parang nasa paraiso, ganun. Feeling ko ganun kaganda yung yung mga natin dagat. Kasi dumumi lang naman yan dahil sa mga basura, sa mga technology, sa mga modern, mga building, 'di ba? Kaya naman nawala yung ibang natin, mga isla natin. Kaya yun, nakaka-curious lang kasi I love beach. So, ano kaya itsura ng Pilipinas nung unang panahon. Siguro kulay blue lahat ng
kulay blue lahat ng tubig, no? Tapos white sand lahat. Hindi naman siguro, pero exage lang. Baka ganun. So, yun lang naman po for today. And, yeah, another week is done. So, ano na naman kayang mangyayari next week? Abangan natin. That's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Ganda ng buhok, Number 2. Cute, no? Ang laki. Struggle is real.